Meron some newly saved here, right? Meron po ditong mga bagong naligtas, tama po ba? Welcome as in the name of the Lord. Welcome po kayo sa pangalan ng Panginoon. Okay. Before we start, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng dulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 2. Gawa chapter 2. Gawa chapter 2, 40, verse 42. Gawa chapter 2, verse 42 hanggang 47. hanggang 47. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Sa verse 47, right? Sinabi ng Biblia, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Nagkaroon ng dakilang gawain ng kaligtasan sa unang church, right? Unang church. Sa unang church, 5,000 ang naligtas sa isang araw. Una, the 40, verse, Gawa chapter 2, verse 41. 3,000 kaluluwa naligtas, right? Verse 41, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. It's really amazing, right? Talagang nakakamangha po ito, di ba po? And also, Gawa chapter 4, verse 4. Gawa chapter 4, verse 4. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang marami ang sa mga nakarinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay mga 5,000. Marami sa mga nakarinig ang sumasampalataya at ang bilang nila ang mga 5,000.
Yeah, it's really amazing, right? Talagang nakakamangha po ito. Yeah. One day, right? 5,000 people got saved. Nasa isang araw lamang po, 5,000 po ang naligtas. Yeah. So, nagkaroon ng dakilang gawain ng kaligtasan sa unang church. Yeah. Ang gawain ng kaligtasan sa unang church ay maliwanag pa rin sa ating panahon, right? Yeah. Sa particular, naranasan natin ang gawain na ito sa pamamagitan ng summer retreat. Yeah. As you know, the end of this month, first batch of the summer retreat start. Gaya po ng inyong nalalaman, sa katapusan ng buwang ito, magsisimula po yung first batch ng summer retreat. And also our batch, second batch, start April 9. At sa ating batch naman po, sa ikalawang batch, magsisimula ng April 9. 9, right? April 8. Sorry, April 8 April po. 8. Yeah, sorry, April 8. Yeah. So whenever we meet this summer retreat, I can remind early church. Kaya sa tuwing dumatiting po tayo sa summer retreat, naalala ko po yung mga naunang church. Because what happened in the early church happened our time in our church. Dahil kung ano po yung nangyayari sa panahon ng mga unang church, nangyayari po sa panahon natin sa ating church. Yeah. So today, let's remind the great works of God's works of salvation in the early church. Kaya ngayon po, alalahanin natin yung dakilang gawain ng kaligtasan po sa naunang We church. can also experience this great works of salvation this time in this summer retreat. At mararanasan din po natin sa pagkakataong ito yung dakilang gawain ng kaligtasan sa summer retreat. Paano lilitaw ang gawain ng kaligtasan? Paano? Yeah. Ang gawain ng kaligtasan ay maaaring lumitaw sa ating panahon kung matututo tayo sa pamamagitan ng gawain ng kaligtasan sa unang church. Yeah. So, Gawa chapter 2, go back. Gawa chapter 2, verse 42. Sinabi ng Biblia, sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay. Sa unang church, nagtipon sila at nagkaroon sila ng magsasama. We can know that, right? In the early church, the saved brothers and sisters, they always try to have a gathering. Kaya malalaman po natin sa mga naunang church, yung mga kapatiran po, nagsisikap silang magkaroon ng pagsasama-sama. Yeah, they had a fellowship. Meron silang pagsasama-sama. Yeah, so we also needed to have a fellowship for this coming summer retreat. Kailangan din po nating magkaroon ng pagsasama-sama para sa darating na summer retreat. Patungkol sa ano ang kanilang fellowship? Patungkol sa marahil ay nagkaroon sila ng pakikisama tungkol sa pangangaralang ebanghelyo. Pangangaralang ebanghelyo, right? Yeah. Ang ating pakikisama ay dapat na isang pakikisama para sa ebanghelyo. Yeah. Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 1. Philippians chapter 1. Pilipos po, chapter 1. Verse 5. Verse 5. Philippians chapter 1, verse 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Mula ng unang araw hanggang ngayon. Mula ng unang araw. Ano ang unang araw? Araw ng kaligtasan. Tama?
kahit na tayo ay nagtitipon ng nagkaroon ng pagkikisama, ngunit kung walang mga gawa ng kaligtasan ay walang silbi. Ang ating pagkikisama. Walang silbi, right? Whenever we have the gathering, whenever we have the fellowship, we are happy, we are good, right? Di ba kapag sa tuwing nagkakaroon tayo ng pagtitipon, masaya tayo, maayos tayo. Yeah, of course it's good, it's good. Siyempre, mabuti po iyon. But if nobody get the salvation in our fellowship, Pero kung walang sino man ang naliligtas sa magitan ng ating fellowship, walang silbi, right? Yeah. That's why our fellowship needed to focus on the gospel. kaya yung ating fellowship po ay dapat nakatuon sa Ebanghelyo. Kaya dapat nating pagsikapan na magtipon para sa Ebanghelyo, para sa Ebanghelyo. Yeah. So whenever we have many fellowship, right? Di ba po, meron tayong maraming uri ng fellowship. Cell group fellowship, yeah. The Mother's Group Fellowship, Youth Fellowship, Father's Group Fellowship. Every Sunday, we also, after sermon, we have a fellowship, right? Pagkatapos ng Sunday sermon, meron po tayong fellowship din po. Yeah, our fellowship needed to focus on the gospel. Yung ating fellowship po ay dapat nakatuon sa Ebanghelyo. You can have a testimony, how you evangelize the lost soul. Na kung nagpatotoo ka kung paano ka nag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa. When you try to evangelize, you meet the difficult, right? Nung Difficulty, right? nung sinubukan mong mag-evangelize, sumarap ka sa kahirapan. Then automatically you will ask prayer request to other brothers and sisters, right? Kung gayon, automatic po, nanghihingi ka ng panalangin mula sa mga kapatiran. Yeah. So if all the brothers and sisters try to preach the gospel, other brothers and sisters who hesitate to preach the gospel, they will follow. Kaya kung ang lahat ng mga kapatid ay sinusubukang magbahagi ng ebanghelyo, yung mga kapatid na nag-aalinlangan, sila po'y magkakaroon ng kalakasan. Let's suppose in your group, all the brothers and sisters, they try their best to preach the gospel. Pagpalagay natin sa iyong grupo, lahat ng mga kapatid sinusubukan nila yung kanilang makakayang ibahagi ang ebanghelyo. Let's suppose you are the only one who don't preach the gospel. At ipagpalagay natin, ikaw lamang ang hindi nangangaral ng ebanghelyo. In the case, right? Automatically, you will also follow them, right? Sa ganung kaso po, automatic na susunod ka sa kanila. Tama mo ba? Yeah. That's why our fellowship needed to focus on the gospel. Kaya nga po, ang ating fellowship ay dapat nakatuon sa ebanghelyo. Kailangan nating magkaroon ng fellowship hanggat maaari para makapag-evangelize. Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 15, Kaikan chapter 15, 15 verse 22. Kaikan 15 verse 22. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung walang payo, mga panukalay nawawalang saysay, ngunit sa dami ng mga tagapayo, sila'y nagtatagumpay. Yeah. So whenever we have the fellowship, right, we need to discuss how to evangelize the lost soul. Sa tuwing nagkakaroon po tayo ng fellowship, pag-usapan natin kung paano natin may evangelize yung mga ligaw na kaluluwa. Yeah, we can help each other, right? Na pwede tayong magtulungan sa isa't isa. So whenever we have the gathering, we need to talk about the evangelism. Kaya sa tuwing mayroon tayong fellowship, pag-usapan natin yung patungkol sa pag-evangelize. Let's go back Gawa chapter 2. Verse 46. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo. Araw-araw, right? In the early church, right? Every day they try to have the gathering. Sa unang church po,
araw-araw sinusubukan po nilang magkaroon ng pagtitipon. may mga taong nagsasabi na bakit tayo nagtitipon ng maraming beses? Bakit? Right? Bakit? Maraming beses may fellowship. Bakit? Ito ay napakadelikadong pag-isip. Kapag nagtitipon tayo ng maraming beses, lilitaw ang gawain ng kaligtasan. Buksan mo ang Biblia, Hebrew chapter 10. Hebrew chapter 10. Verse 24 and 25. Hebrew chapter 10, 24 and 25. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At ating isalang-alang kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ng ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Verse 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Maybe the people in this world, they cannot understand why we have a many gathering. Marahil yung mga tao ng sanlibutan ito, hindi nila naunawaan kung bakit tayo nagtitipon ng maraming beses. Especially we are living at the end of age, right? Higit sa lahat, nabubuhay tayo sa katapusan ng panahon. Tama That's po ba? why this world, most of people are becoming more and more busy, right? Kaya ang sanlibutan ito, sa panahong ito, yung mga tao ay higit na nagiging abala. That's why they think it's wasting time. We have a many gathering in church. Kaya iniisip nila na pagsasayang lamang ng oras yung pagdalo sa maraming fellowship sa church. It looks reasonable to the unsaved people in this world. Mukhang talagang dahilan po para sa mga tao ng sanlibutan ito. But the Bible says, right? We have to we need to have more gathering as the end of time near. Pero sinasabi ng Biblia, kailangan po nating magkaroon ng higit na pagtitipon habang papalapit na po ang araw. Because when we continue the gathering, right, our Lord can work through us. Dahil kapag napatuloy tayo sa pagtitipon, ang Diyos ay kikilos sa pamagitan natin. So for the gospel, we need to have a more fellowship. Para sa ebanghelyo, magkaroon tayo ng higit na fellowship. So we are preparing coming summer retreat, right? Tayo po'y naghahanda ng paparating na summer retreat. Tama po ba? To go to summer retreat, right? There are many things that we have to prepare. Upang makasama sa summer retreat, maraming mga bagay tayong dapat ihanda. Not only we have to evangelize the lost soul, but also we need to prepare the budget, right? Hindi lamang natin i-evangelize yung maraming nawawalang kaluluwa, kundi kailangan din natin maghanda ng ating budget. Because to go to summer retreat, right, we need to pay registration fee. Dahil upang makasama sa summer retreat, kailangan natin magbayad ng registration We need fee. to pay transportation fee, right? Kailangan din natin magbayad ng registration fee. That's why our Transportation. leader, right, they try to do the fundraising, right? Kaya yung ating mga leader po, ginagawa po nila yung fundraising. So they have a fellowship for it, right? Kaya meron silang fellowship para dito. So we need more fellowship for the gospel. Kailangan natin ng mas maraming fellowship para sa ebanghelyo. Let's go back, Gawa chapter 2, verse 42. Not only they continue continue fellowship, but also they had prayer. Hindi lamang po sila nagpatuloy sa fellowship, kundi meron din silang pananalangin. Right, in prayer. Kailangan natin panalangin. Nanalangin sila para sa ebanghelyo, para sa church, para sa mga nawawalang kaluluwa, right? Sa unang church.
walang gawain ng Diyos ang maring mangyari ng walang panalangin. Ang ginawa ko ng walang panalangin ay magagawa ng aking katuwiran at maring para sa aking kaluwalhatian. Tama ba? Dapat din nating ipagdasal ang summary ng buong pananabik. Si Satanas ay gumagawa upang hadalangan ang gawain ng Diyos. Pinipigilan ni Satanas ang mga hindi ligtas na huwag dumalo sa summary. At pinipigilan din ni Satanas ang Kristiyano na huwag ipangaral ang Ebanghelyo. We know, right? What's the main work of Satan, right? Nalalaman po natin, di ba, ang pangunahing gawa ni Satanas. First, right? Satan hinder the people get the salvation. Una, hinahadlangan ni Satanas yung mga tao na hindi magkaroon ng kaligtasan. It's the main works of Satan, right? Yan yung pinakapangunahing gawa ni Satanas. He really doesn't want people get the salvation. At talagang ayaw niya na ang mga tao magkaroon ng kaligtasan. Second, what's the works of Satan? At ikalawa, ano po yung gawa ni Satanas? He doesn't want save the Christian, live good Christian life. Ayaw niya po na yung mga Kristiyano, mga naligtas, mamuhay sa kanilang buhay Kristiyano. So, when you live a good Christian life, he really dislike it. Kaya kapag nabubuhay ka sa mabuting buhay Kristiyano, ayaw na ayaw ito ni Satanas. That's why Satan tries his best to hinder the works of salvation and the Christian life of save the people. Kaya si Satanas talagang ginagawa niya yung kanyang makakaya na yung mga tao ay hindi magkaroon ng kaligtasan at yung mga Kristiyanong ligtas ay huwag mabuhay sa kanilang buhay Kristiyano. How can he overcome this great works of Satan? Kaya kailangan po nating daigin yung dakilang gawain mga gawa ni Satanas. Tanging ang ating panalangin lamang ang makakadaig sa hadarang ni Satanas. Kailangan natin panalangin. Pinakamahalagang bagay. Sinubukan ng mga alagad ni Jesus na magpalayas ng mga demonyo tulad ng ginawa ni Jesus. Tama? Ngunit hindi nila mapalayas ang demonyo. Bakit? Why they fail? Bakit nabigo po sila? Buksan mo ang Biblia, Mark chapter 9. Sa Marcos po, Kapitulo 9. Mark chapter 9, 28 and 29. Marcos chapter 9, verse 28 hanggang 29. 28 and 29. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang pumasok siya sa bahay, palihim na tinanong siya ng kanyang mga alagad, bakit hindi namin iyon napalayas? Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa magitan ng panalangin. Sinabi ng mga alagad, bakit hindi namin iyon napalayas? Sinabi ni Jesus, ang ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamagitan ng panalangin. Tama? Lamang, right? Ganitong uri ay napapalayas lamang sa pamagitan ng panalangin. The disciple of Jesus, they forgot to pray, right? Yung mga alagad ni Jesus, nakalimutan nilang manalangin. They thought they had the power to cast out demon. They have
power to cast out demon. Iniisip nila na meron na silang kapangyarihang magpalayas ng Of course, demonyo. they cannot cast out demon by their own power, right? Siyempre po, hindi nila mapapalayas ang demonyo sa pamamagitan ng sarili nilang kapangyarihan. They can cast out demon by only God's power, right? Magagawang mapalayas nilang demonyo sa magitan ng kapangyarihan lamang ng Diyos. They can get the power when they pray to God, right? Maaaring makuha nila yung kapangyarihan kapag nanalangin sila sa Diyos. So, Satan is very strong, right? At nalalaman nating napakalakas ni Satanas, di ba po? Maybe he is stronger than us, right? Marahil mas malakas ka nga siya kaysa atin. That's why without God's power, we cannot overcome Satan. Kaya kung wala yung kapangyarihan ng Diyos, hindi natin madadaig si Satanas. That's why to overcome the hindrance of Satan, we need to pray. Kaya upang madaig si Satanas, kailangan po nating manalangin. Sa demonyo, para bang may emergency na nangyari. This time, emergency situation to Satan. Kaya ito, parang emergency po ito kay Satanas. Why emergency situation? Bakit emergency po yung nangyayari? Because this summer retreat, right? Many people will be saved. Dahil sa darating na summer retreat, maraming mga tao yung maliligtas. That's why Satan now, emergency situation. Kaya ngayon si Satanas po yung nasa emergency. I have to hinder the works of salvation this summer retreat. Kaya kailangan kong hadlangan yung mga tao sa summer retreat na ito. Satan also, they have a fellowship. Alam niyo po si Satanas, meron din po silang pagtitipon. Yeah, Satan has a lot of the angel, right? Satanas po, marami po rin po siyang mga anghel. They have a meeting this time. Meron silang pagtitipon sa pagkakataong ito. How to hinder this summer retreat. Paano nila hahadlangan yung summer retreat? They are very busy now, right? Napakaabala po nila ngayon. If Satan is an emergency situation, what about us? Kung si Satanas po ay nasa emergency situation, paano naman kaya tayo? We have to be also same emergency situation. Kailangan din tayong nasa emergency. Yeah, because Satan will greatly hinder in this summer retreat. Dahil Satanas ay talagang kikilos sa summer retreat na ito. Yeah. Kapag nanalangin tayo ng may isang puso, magkakaroon ng dakilang gawain ng kaligtasan sa summer retreat. Yeah. So, buksan mo ang Biblia, James chapter 5. Santiago po, Kapitulo 5. James chapter 5, verse 16. Versikulo 16. James chapter 5, 16. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Yan. Ang panalangin ng taong matuwid. Sino ang taong matuwid? Tayo ay taong matuwid. Tama? Tao na ligtas na. Naligtas na. Yeah. So, ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Yeah. Tama. So, if we really pray with one mind, of course, we can overcome the great hindrance of Satan. At kung talagang mananalangin tayo na mayroong iisang pag-iisip, syempre po, madadaig natin yung gawa ni Satanas. So, this time, we need a more sincere, honest prayer. Kaya sa oras ito, kailangan po natin ng higit na sincero at tapat na panalangin. For the summer retreat, we need to pray with one mind. Para sa summer retreat, kailangan nating manalangin na mayroong iisang pag-iisip. Pray every day, every day. Araw-araw pong manalangin For the summer retreat. para sa summer retreat. To overcome the hindrance of Satan. Para madaig po yung mga gawa ni Satanas. In early church, right? They did, right? They did. Sa naunang church, yan yung kanilang ginawa. So, right, they did first, right, fellowship. Kaya una, ang ginawa po nila, fellowship. Second, they did prayer. Ikalawa, sila ay nanalangin. We need to learn the lesson from the early church. Kaya kailangan nating matuto ng aral mula sa naunang church. Let's go back, Gawa chapter 2.
Balikan po natin yung Gawa, chapter 2. verse 46 again. At araw-araw habang sila'y makakasama sa templo. In Tagalog translation says, habang sila'y makakasama sa templo, right? They have the gathering in the temple, right? Meron silang pagtitipon sa templo. But English and Korean translate, they continuing daily with one accord. Pero sa Korean translate po, sila yung nagpatuloy araw-araw na sa isa. One accord means they had one mind. Ibig sabihin po, meron silang iisang pag-isip. Whenever they have a gathering in the temple, they had one mind. Sa tuwing nagtitipon sila sa templo, meron silang iisang pag-isip. We learn we need to have a gathering, we need to have a fellowship for the gospel, right? Natutunan natin, kailangan natin ng fellowship para sa ebanghelyo. But there is a more important thing. Pero merong mas mahalagang bagay. We need to have a one mind. Kailangan natin magkaroon ng iisang pag-iisip. Even though we pray, we have a fellowship, if we are not one mind, God cannot work through us, right? Kahit na meron tayong fellowship at panalangin, kung wala tayong isang pag-isip, ang Diyos ay hindi po kikilos sa atin. One mind is really important. Kaya yung isang pag-isip po ay napakahalaga. Ang dakilang gawain ng Diyos ay nahayak kapag tayo ay nagiging isa sa pag-iisip. Noong panahon ni Nehemias, sinubukan ng Israel na itayong muli ang mga padero ng Jerusalem. Sa oras na iyon, maraming pakihimasok mula sa mga kaway. Gayunpaman sa pamamagitan ng gawain ng Diyos, nagawa nilang kumpletuhin ang muling pagtatayo ng padero. Nehemiah, buksan mo ang Biblia, Nehemiah chapter 6. Sa Nehemias po, chapter 6, verse 15 and 16. verse 15 hanggang 16. Nehemiah chapter 6, 15 and 16. 15 and 16. Old Testament, Nehemiah. Sa Lumang Tipan po, Nehemias. Chapter 6, verse 15 and 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa gayoy natapos ang pader sa 25 araw ng buwan ng Elul, sa loob ng 52 araw. Nang ito'y mabalitaan ng lahat ng aming mga kaaway, ang lahat ng mga bansang nasa palibot namin ay natakot at napahiya sa kanilang sariling pagmamataas, sapagkat kanilang nabatid na ang gawang ito ay natapos sa tulong ng aming Diyos. This time Israel was very weak. Very weak. Sa panahong ito, yung Israel po, napakahina nila. And many enemy tried to hinder the works of God. At maraming mga kaaway po yung sinusubukang hadlangan ng gawain ng Diyos. But it took only 52 days until they build the Jerusalem wall. Ngunit inabot lamang ng 52 araw hanggang sa maitayo nila yung pader ng Jerusalem. Of course, it's complete the works of God, right? Siyempre po, ito ay lubos na gawa ng Diyos. Right? Verse 16 said, right? The end of verse 16. Sapagkat kanilang nabatid na ang gawain ito ay natapos sa tulong ng aming Diyos. Paano ito naging possible? Ito ay dahil sa pagnanais at nagtutulungan sila ng may isang isip na muling itayo ang pader. Buksan mo ang Biblia, Nehemiah chapter 4. Nehemiah chapter 4. Nehemias chapter 4. Verse 6. Sa verse 6 po. Chapter 4, verse 6 also. Basahin po natin ng sabay-sabay.
Kaya't aming itinayo ang pader at ito ay napagdugtong hanggang sa kalahati ng taas niyon, sapagkat ang taong bayan ay may isang pag-iisip sa paggawa. sapagkat ang taong bayan ay may isang pag-iisip sa paggawa. Right? They had one mind to build the Jerusalem wall, right? Meron silang isang pag-iisip para may tayo ang pader ng Jerusalem. That's why God could walk through them, right? Kaya ang Diyos ay nakakilos sa pamamagitan nila. Yeah, it's a complete miracle, right? Yan po'y ganap na himala. They built the Jerusalem wall for 52 days Na natapos nila yung pader ng Jerusalem sa loob ng 52 araw by the works of God sa magitan ng gawa ng Diyos. because they had one mind. Dahil meron silang iisang pag-iisip. Kaya mahalagang maging isang pag-iisip para sa Ebanghelyo. Para sa Ebanghelyo. Philippians, buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 1. Sa Pilipos po, Kapitulo 1, Philippians chapter 1, 27. Pilipos Kapitulo 1, versikulo 27. Philippians chapter 1, 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita, wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y nanindigan sa isang espiritu, na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Isang espiritu, may isang espiritu, may isang isipan, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. We have to cooperate for the gospel, right? Kailangan po nating pagkaisa sa Ebanghelyo. But we can cooperate each other when we have a one mind, right? Pero magagawa po nating magkaisa kung meron tayong iisang pag-iisip. Last week, right, we conducted a Bible seminar in now already Langkan Church. Sa nakaraang linggo po, nagdaos tayo sa ngayon po doon ng Langkaan Church ng Bible Seminar. Original our mission branch, right? Sa katunayan, yan po yung ating mission branch. We could finish the last Bible seminar successfully. At natapos na, nagawa nating matapos yung Bible Seminar ng matagumpay. This time also, many brothers and sisters cooperate. Sa pagkakataong yun, maraming mga kapatid po yung nagkaisa. Even in our Cavite Church, many brothers and sisters participate in the Bible seminar. Kahit na galing dito sa Cavite Church po, maraming mga kapatid po natin yung sumamad po doon. They help also street evangelism. Tumutulong po sila maging sa street evangelism. And even our choir sing a praise. Maging yung ating choir po, umaawit ng papuri. Many brothers and sisters help together, right? Kaya maraming mga kapatid po yung nagtulungan. That's why many people, I think many people could be saved. Kaya nga po sa tingin ko, marami po ang naligtas. God worked through us, right? Kaya ang Diyos ay kumilos sa pamamagitan natin. Kapag tayo ay naging isang pag-iisip, maaari tayong magsumikap ng sama-sama para sa Ebanghelyo. Kung ang ating mga puso ay hati, hindi tayo makapagtutulungan para sa Ebanghelyo. Tama? Buksan mo ang Biblia, Amos chapter 3. Amos chapter 3. Sa Amos chapter 3. Amos chapter 3 verse 3. Chapter 3 verse 3. Amos chapter 3 verse 3. Verse 3. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Makakalakad ba ang dalawa na magkasama, malibang sila'y mayroong ginawang tipanan? Right? If two person have a different opinion, right? It's a difficult they work together, right? Kaya kung ang dalawang tao ay mayroong magkaibang opinion, napakahirap po nilang magsama. If they have a different opinion, thought, right?
it's difficult to help each other, right? Kaya kung meron silang magkaibang opinion at pag-isip, napakahirap po nilang magtulungan. Dapat tayong maging isang pag-isip sa summer retreat. Sinisikap ni Satanas na sirain ang isang pag-isip. Satan also knows. At alam din po ni Satanas, If we don't have one mind, there is no works of God. kung wala tayong iisang pag-isip, wala pong gawa ng Diyos. You know, right? Satan is a very cunning. Alam po Right? natin si Satanas napakatuso. He knows what's the best way can hinder the works of God. Alam niya po kung ano yung pinakamainam na parang hadlangan ang gawain ng Diyos. If he divide our heart, Kung hatiin niya po yung ating puso, there will be no works of God, right? wala pong gawain ng Diyos. Gawa ng Nobody will be Diyos. saved through us, right? Walang sinumang maliligtas sa magitan natin. That's why Satan tried to divide us. Kaya sinusubukan ni Satanas na tayo po'y hatiin. Kaya kailangan nating magsikap na maging isang pag-isip. Buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 4, Efeso chapter 4. Sa Efeso chapter 4, Efeso chapter 4, verse 2 and verse 3. Okay, chapter 4, verse 2 and 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtatiyaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Sinabi ng Biblia, verse 3, right? Nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Because Satan always tries to divide us, our side, we have to try our best to keep the unity. Dahil sinusubukan ni Satanas na tayo po'y hatiin, sa ating panig naman, subukan nating panatilihin po yung iisang pag-iisip. Anyway, kapag tayo ay naging isa, makagawa ang Diyos sa pamamagitan natin. Pag-isipan natin kung ano ang kailangan natin para maging isa. Ano ang kailangan? Pag-isipan natin. Kailangan natin, we have a same faith and knowledge. Meron po tayong iisang pananampalataya at kaalaman. Ephesians chapter 4, verse 13. Verse 13. Verse 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap ng pagkakilala sa anak ng Diyos. Right? Kailangan natin parehong pananampalataya at kaalaman. Tayo ay ipinanganak na muli sa pamamagitan ng parehong salita ng Diyos. Tama ba? Kaya ang ating pananampalataya at kaalaman ay pareho. Tama ba? Pareho. Kaya maaari tayong maging isa kay Kristo. Hindi tayo magiging isa kung iba ang ating pananampalataya sa isa't isa. Kaya nakikinig tayo sa salita ng Diyos, ang miraculous. You know, we have a Wednesday sermon, right? Alam po natin, meron tayong Wednesday sermon. Why we listen to the Wednesday sermon? Bakit tayo nakikinig ng Wednesday sermon? Lahat ng mga church sa Korea at mga church sa buong mundo ay natututo ng parehong salita ng Diyos sa parehong araw. Wednesday, right? All the church in the world.
right? Kaya yung lahat ng church sa buong Yeah, mundo, we listen same word of God, right? nakikinig tayo ng parehong salita ng Diyos. That's why it's possible we can be united. Kaya posible talaga na tayo ay maging isa, magkaisa. Philippine Life World Mission, Korean Life World Mission can be united. Kaya yung Philippine Life World Mission, Korean Life World Mission, magkakaisa po. Yeah. Kaya ang ating church ay maging isa at magkaroon ng parehong pananampalataya at kaalaman. Yeah. Kaya gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng ating church. That's why Wednesday sermon is also very important. Kaya nga po ang Wednesday sermon ay talagang napakahalaga. Compare with the Sunday sermon, I think the less than half of brothers and sisters listen to the Wednesday sermon. Kaya po, kumpara sa linggo po, halos kalahati po yung nakikinig ng Wednesday sermon pag Miyerkules. Not so many, right? Hindi ganun karami, tama po ba? Yeah. So this year you saw our vision slogan, right? Nakita niyo po ba yung ating vision o slogan sa taong ito? We have the vision. Wednesday sermon, average attendance of Wednesday sermon 100. Kaya makikita niyo po yung average na dadalo po sa Wednesday sermon ay 100 po. But this time just less than 70. Pero ngayon po wala po mahigit 70. Yeah. If you continue Wednesday sermon, I convinced your Christian life will be improved. Kung kayo po yung magpapatuloy sa Wednesday sermon, naniniwala po ako na mag-i-improve po ang inyong pamumuhay Kristiyano. And we can also keep the unity. At magagawa din nating panatilihin ang pagkakaisa. So even though of course some situation not allowed, then you can listen alone in your house. Siyempre po kapag yung sitwasyon na hindi napahintulutan, pwede kang makinig sa iyong bahay. But except some special situation, it's much better you listen to the Wednesday sermon in church. Pero maliban po sa mga espesyal na sitwasyon, hanggat maaari makinig ka ng Wednesday sermon sa loob ng church. You can more focus on the sermon, right? Nahigit ka makapagtuon sa Wednesday sermon. And also the works of God will be different. At ang gawa ng Diyos ay magiging iba. The word of God will really touch your heart. At yung salita ng Diyos ay talagang hihipo sa iyong puso. And also, not only you can listen to the sermon, but also you can see brothers and sisters, At right? hindi mo lang mapapakinggan yung salita ng Diyos, kundi makakasalamuha mo din yung mga kapatiran. Even though it's very short, it's also important. Kahit na ito po'y sa maiksing oras, mahalaga din po ito. Short fellowship, right? We can have a short fellowship. Maaari tayong magkaroon ng short fellowship. You have to endeavor the gathering. Pag sumikapan natin ang pagtitipon. Yeah. Anyway, we can have a same faith and knowledge. Gayunpaman, meron po tayong isang pananampalataya at isang pagkakilala. Then we can be one, right? Kung gayon tayo po'y magiging isa. At kailangan nating sumunod sa church para sa maging isa. Kailangan natin sumunod. Pagsunod. Yeah. Alam natin, ang church ay ang katawan ni Kristo. Tama po ba? Katawan ni Kristo. At tayo ay mga bahagi ng katawan. Buksan mo ang Biblia, Romans chapter 12 verse 5. Romans 12 verse 5. Romans chapter 12 verse 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa. Yeah. Ang bahagi na sama-sama sa isa't isa. Yeah. As soon as you are saved, you are member of the body. Yes. Church. Sa sandaling maligtas ka, ikaw po'y naging bahagi ng isang katawan, yung church. Kapag ang mga miyembro ay sumunod sa ulo, ito ay nagiging isa. Tama? Halimbawa, ang ulo ay nagutos sa mga kamay.
Kumalaw ka. Kumalaw ka. Ulo. Sinabi ng ulo. Kumalaw ka. So, kamay? No action. Pero hindi gumagalaw po yung kamay. Kung ang mga kamay ay hindi gumagalaw, ano ang mangyayari? It's a big problem, right? Malaking problema po yun, di ba? Move to the right. Gumalaw ka sa kanan. Your right hand move, immediately need to move, right? Kaya yung kamay mo, kailangan talagang agad na gumalaw. But right hand don't move. Pero yung kanang kamay mo, hindi gumalaw. Even sometimes your right hand move to the left. Minsan pa nga yung kanang kamay mo, pakaliwa. It's a big problem, right? Malaking problema po yun, di ba? You command, hold on the cup. Inutusan mo, hawakan mo yung baso. But don't move. Pero hindi po gumalaw. Hold on the cup. Hawakan mo yung baso. But hold on the Bible. Pero hinawakan po yung Bible. Big problem, right? Malaking problema, di ba po? When the member obey to the body, it's a real one, right? Kapag ang bahagi po ay sumunod sa katawan, magiging isa po sila. Ang church na siyang katawan ni Kristo ay dapat sumunod sa Panginoon na siyang ulo ng katawan. At ang bawat Kristiyano ay dapat sumunod sa church. Kailangan nating sundin ang paraan ng church. Minsan ang paraan ng church ay maaaring iba sa aking mga inisip. Tama? Minsan nangyari. Kahit na ang paraan ng church ay iba sa aking iniisip, dapat tayong sumunod sa church. Dapat mong isaisip na ang Diyos ang namumuno sa church. Hindi ang tao ang namumuno sa church. We have to believe. Kailangan po natin itong paniwalaan. God lead our church. Ang Diyos po yung namumuno sa ating church. Because Holy Spirit work through our church. Dahil ang Espiritu Santo ay kumikilos sa magitan ng ating So church. even though this time you cannot fully understand, you need to obey to church. Kaya kahit sa pagkakataong ito, hindi mo talaga lubos na maunawaan, sumunod ka sa church. If a church determine, you need to follow. Kapag napagpasyahan ng church, kailangan mong sumunod. Then someday, you can understand. Kung gayon balang araw, ito ay iyong maiintindihan. Kaya nais ng Diyos ang ating pagsunod kaysa ating sakripisyo. Buksan mo ang Biblia, unang Samuel chapter 15. Unang Samuel chapter 15, verse 22. Unang Samuel 15, verse 22. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. God commanded to first King Saul. Iniutos ng Diyos sa unang haring si Saul. When you overcome the Amalekite, you have to utterly destroy them. Kapag nadaig mo ang mga Amalekita, lubusan mo silang wasakin. But what did Saul? Pero ano ba yung ginawa ni Saul? He thought, okay, I will destroy Amalek. Inisip niya, sige, wawasakin ko yung Amalek. But I will save magandang hayop. Pero aking iiwan o ililigtas yung mga magagandang hayop. He has the reason, right? Meron siyang dahilan, tama mo ba? I will offer sacrifice by using this good animal. Ihahandog ko yung mga alay na ito bilang sakripisyo sa Diyos. But what was God's commandment? Ngunit ano ba yung utos ng Diyos? Destroy all. Lubusan mo silang Whether wasakin. it's good or bad, destroy all. Mabuti man yan o masama, wasakin mong lahat. Yeah. He relied on his own thought, right? Siya'y nagtiwala sa kanyang sariling kaisipan. And then he thought, I obeyed. At inisip niya, sumunod ako. But God said, you didn't obey. Pero sinabi ng Diyos, hindi ka sumunod. Yeah, right? Tama mo That's ba? why
sinabi ng Diyos, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Even though you sacrifice yourself, Kahit na isinakripisyo mo ang iyong sarili, you try your best, sinubukan mo yung makakaya mo, but if you don't obey, God cannot accept, right? pero kung hindi ka naman sumunod, hindi ito tatanggapin ng Diyos. Kapag sumunod tayo sa church, maaari tayong maging isa. So, anyway, we are preparing coming summer retreat, right? Kaya tayo din po ay naghahanda ng paparating na summer retreat. That's why maybe some cell group, right? They do the fundraising to prepare to support the invitee. Kaya yung ilang mga cell group, sila ay nagplano ng fundraising para masuportahan yung mga inibitahan. Or to support some brothers and sisters who have a difficulty. O kaya masuportahan yung ilang mga kapatid na merong kahirapan. But maybe some of you can have a different idea. Pero marahil lang ilan sa inyo, maaaring merong mga ibang pag-iisip. Should we have to fundraising? Kailangan pa ba natin gawin yung fundraising? Should we support the difficulty brethren? Dapat pa ba nating suportahan yung mga nasa kahirapan? Even though church do, I will not follow. Kahit na gawin niya ng church, hindi ako susunod. Then how can we have one mind? Kung gayon, paano tayo magkakaroon po ng isang pag-iisip? We cannot be one, right? Hindi tayo magiging isa. Tama mo ba? Even though your opinion, your thought is different, try to obey. Kaya kahit na ang opinion mo ay iba at ang pag-iisip mo ay iba, subukan mo pa rin sumunod. Then God work through us. Right? Kung gayon ang Diyos ay kikilos sa magitan natin. So, kailangan natin pagsunod upang maging isa, right? At hindi tayo magiging isa kung may mga pagtatalo at paghatol sa pagitan ng pagkakapatid. Hindi natin dapat husgahan ang ibang mga Kristiyano. 1 Corinthians, buksan mo ang Biblia, 1 Corinthians chapter 4, verse 5. Unang Korinto, Kapitulo 4:5. Chapter 4, verse 5. Unang Korinto, chapter 4, verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't huwag muna kayong humatol ng anuman nang wala pa sa panahon hanggang sa dumating ang Panginoon. Siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay nakatago sa kadiliman at ibubunyag ang layunin ng mga puso. Kung magkagayon, ang bawat isa ay tatanggap ng papuri mula sa Diyos. Sinabi ng Biblia, verse 5, right? Kaya't huwag muna kayong humatol ng anumang nang wala pa sa panahon hanggang sa dumating ang Panginoon. Hanggang sa dumating ang Panginoon. Bakit? Hindi natin maaaring husgahan ang ibang mga Kristiyano. Ang Diyos lamang ang maaaring humatol. Because we don't know everything, right? Dahil hindi po natin nalalaman yung lahat ng bagay. That's why as a man, it's impossible we judge it right way, right? Kaya bilang tao, imposible pong humatol sa tamang paraan. But when the Lord come again, everything will be revealed, right? Ngunit kapag muling dumating ang Panginoon, lahat ng bagay mahayag. That's why until Lord comes again, we shouldn't judge anybody. Kaya hanggang sa dumating ang Panginoon, huwag tayong hahatol sa kanino We man. need to commit the judgment to the Lord. Ipagkatiwala natin yung paghatol sa Panginoon. He will judge, right? Siya po yung hahatol. At lahat tayo ay may kakulangan, tama, at mahina. Kaya maaari tayong magkakaroon ng mga pagkakamali. You are not perfect, right? Hindi po tayo ganap. You see some mistake over the brothers and sisters, right? Nakikita niyo po yung mga pagkakamali ng ilang mga kapatiran. Then automatically you can easily judge them, right? Kaya automatic na madali ka lang hahatol. Why they do like that? Bakit kaya nila ginagawa yung ganyan? But
we can also have a same mistake. Pero maaaring magkaroon din tayo ng parehong Because pagkakamali. we are not perfect, right? Dahil hindi naman tayo perpekto. Yeah. So we shouldn't judge it. Kaya huwag tayong humatol. Yeah. Kaya kahit na may mga pagkakamali ang ibang Kristiyano ay hindi natin sila dapat usagahan. Kung hinuhusagahan mo ang isang tao ngayon, ibig sabihin ay nagpapamataas ka. Mapangmataas ka. Because if we are humble, we will not judge. Dahil kung tayo ay mapagpakumbaba, hindi tayo hahatol. Dapat lang na ipagdasal natin sila. If you see some mistake of a brethren, just pray for them. Kung nakikita mo yung pagkakamali ng ibang mga kapatid, ipanalangin mo sila. Please change them. Pakiusap, baguhin mo sila. Please correct them. Pakiusap, itama niyo po sila. God will do, right? Yung Diyos yung gagawa po, di ba po? Yeah. So if we judge each other, and sometimes you can also judge the pastor, right? At di ba minsan, maaaring husgahan nyo din po, maging yung pastor. Because I am also have a many mistake, right? Dahil ako din po, maraming pagkakamali. That's why sometimes you can also judge me, right? Kaya maaaring minsan, hatulan nyo din po ako. Yeah. But rather than judge me, pray for me. Pero sa halip na ako'y hatulan, ipanalangin nyo po ako. Yeah. Then we can have one mind. Kung gayon, magkakaroon tayo ng iisang pag-iisip. That's more important, right? Yan We po need to yung- have one mind. Yan po yung higit na mas mahalaga, iisang pag-iisip. Then God work through us. Kung gayon, ang Diyos ay kikilos sa pamamagitan natin. Yeah. So we need to avoid the judgment to become one. We need to avoid the judgment, the other, to become one. Kaya kailangan nating iwasan yung paghatol sa iba upang tayo'y maging isa. At kung hindi natin patatawarin ang ibang mga kapatid, hindi tayo maaaring maging isa. Yeah. Buksan mo ang Biblia, Colossians chapter 3. Kolosas, Kapitulo 3. Colossians chapter 3, verse 13 and 14. Verse 13 and 14. Okay, 13 and 14, basahin po natin ng sabay-sabay. O pagtiisan ninyo ang isa't isa, at kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Kailangan natin, right, na magpatawarin. Magpatawarin, tawaran kayo sa isa't isa. Magpatawaran. Dapat nating patawarin ang isa't isa dahil pinatawad tayo ni Hesus Kristo. Tama po ba? Ang tao lamang na pinatawad ni Jesus ang maaaring magpatawad ng taos puso sa ibang tao. Kaya talagang ang born-again Christian ay mapatawad ang isa't isa. We need to practice. Forgive one another. Kaya kailangan nating sanayin yung magpatawad sa isa't isa. Right? Let's suppose you have somebody who you don't forgive. Yeah. Pagpalagay natin, na meron ka pa rin isang taong hindi pa napapatawad. Then it's impossible you have one mind with them, right? Kung gayon, imposible talagang magkaroon ka ng isang pag-iisip kasama niya. Yeah, but as soon as you forgive, right, already you become one mind. Pero sa sandaling patawarin mo na siya, ay magkakaroon kayo ng isang pag-iisip. Yeah. At verse 14, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Yeah. Kung idaraktak natin ang pag-ibig sa pagpapatawad, maaari tayong maging isa. It's like the love is like a bond, right? Bond. Kaya yung pag-ibig po, para po itong pandikit. Yeah, let's suppose
it's a separate, right? Pagpalagay natin, hiwalay po ito. How to make one? Paano po ito magiging isa? It's not become one, right? Hindi po ito magiging isa. If I let hand, it fall down, broken, right? Kapag ito po ipababayaan ko po, babagsak po ito. Anong kailangan? Bond. Kailangan po ng pandikit. What you call bond? Mighty band. Bond. You know Glue. bond, right? Yung pandikit po, Yeah, glue. right? You put the bond and then attach, right? Pwede kang maglagay po ng pandikit at Then- didikit po yan. Yeah, it become one, right? At magiging isa po yan. It does not separate, right? Hindi po yan maghihiwalay. Yeah, bond is love. Yung pandikit po ay ang pag-ibig. Yeah, that's why this year our slogan, Kaya sa taong ito, yung slogan po natin, love one another, right? magmahalan kayo sa isa't isa. Yeah, when we love one another, we become really one, right? Kapag minahal natin ang isa't isa, tayo talaga ay magiging isa. That's why it's important. Love one another. Kaya napakalaga po, magmahalan kayo sa isa't isa. Yeah. Let's go back. The Gawa chapter 2. Chapter 2 verse 44 and 45. 44 and 45. Gawa chapter 2, 44 and 45. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. In the early church, right? They sacrifice their material. Sa naunang church, isinakripisyo nila yung kanilang mga ari-arian. They sacrifice their material for the gospel, right? Isinakripisyo nila yung kanilang mga kagamitan para sa Ebanghelyo. Gawa chapter 4, also, chapter 4, verse 32. Gawa chapter 4, verse 32. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang buong bilang ng mga sumampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. Yeah. They had their own possession, right? Meron silang kanyang-kanyang ari-arian, tama mo ba? But they consider it's not my possession. Pero itinuring nilang itong hindi ito aking Yeah, and then they ito akin. shared their possession to other people. Kaya ibinahagi nila yung kanilang mga ari-arian sa ibang mga tao. Yeah. The reason, Ang dahilan po, they sacrifice their material for the gospel. isinakripisyo nila yung kanilang mga pag-aari para sa Ebanghelyo. Yeah. Maaring lumitaw ang gawain ng Diyos kapag isinakripisyo natin ang ating kagamitan at oras at lahat ng bagay. Yeah. So without sacrifice, actually nobody will be saved. Kaya kung walang sakripisyo, sa katunayan walang maliligtas. How could we be saved? Paano po ba tayo naligtas? At first, there was a sacrifice of Jesus, right? Una, meron pong sakripisyo ni Kristo. Yeah. Without His sacrifice, it's impossible we are saved, right? Kung wala yung kanyang sakripisyo, imposible pong maligtas tayo. Right? Yeah. Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 12. Juan chapter 12. Verse 24. So today, the last, we need a sacrifice. Kaya ngayon po yung pinakahuli po ay sakripisyo. Yeah, Juan chapter 12 verse 24. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Sinabi ni Jesus, right? Maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-isa. Yeah, nag-isa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Yeah. Ito ay mamatay. Anong ibig sabihin? Ito ay mamatay.
It means sacrifice. Ibig sabihin, sakripisyo. Yeah, because Jesus sacrificed himself. Yeah, many fruit. Yeah, we are his many fruit. Kaya sinakripisyo ni Jesus yung kanyang sarili, kaya napagkaroon po ng maraming bunga. Tayo po. Yeah, now we become also. Yeah, we need to become a grain of wheat. Ngayon naman, tayo po, kailangan maging butil ng trigo. Yeah, when we sacrifice ourselves, many people will be saved through us, right? Kung isasakripisyo natin yung ating sarili, maraming mga tao yung maliligtas sa magitan ko. Until you get the salvation, there were a lot of sacrifice from early church until now. Hanggang sa magkaroon ka ng kaligtasan, nagkaroon ng maraming sakripisyo sa mga naunang church hanggang ngayon. Yeah, there were many martyrs. Right? Nagkaroon ng maraming mga martir. The history said there was almost 50 million martyrs. Sinasabi ng kasaysayan, nagkaroon po ng 50 million na mga martir. Yeah, they sacrificed their life to deliver the gospel, right? Isinakripisyo nila yung kanilang buhay para maibahagi ang ebanghelyo. Because of their sacrifice, the gospel come to here, right? Dahil sa kanilang sakripisyo, nakarating dito ngayon ang ebanghelyo. Yeah, and the gospel from the Korea also came to the Philippines. At yung ebanghelyo magmula sa Korea, nakarating dito sa Pilipinas. Many Korean brothers and sisters, they sacrifice also Yung maraming mga Korean brother and sister, nagsakripisyo rin po sila to deliver the gospel to the Philippines. para maibahagi ang ebanghelyo sa Pilipinas. Yeah. And also, you could be saved because of sacrifice of the previous brothers and sisters. At kayo din po ay naligtas dahil sa mga sakripisyo ng mga naunang naligtas. Yeah, they sacrifice their money. Isinakripisyo nila yung kanilang They salapi. sacrifice their time. Isinakripisyo nila yung kanilang oras. Right? That's why you could be saved. Kaya nga po, ikaw ay naligtas. Now it's your turn. Ngayon, ikaw naman po. Yeah, it's the time you need a sacrifice. Ito naman yung oras mo para magsakripisyo ka. Yeah, hindi ganon kadali na ang isang kaluluwa ay naligtas. Mahirap. Tama? Yeah. Ang ating sakripisyo ay mahalaga. Yeah, hindi ganon kadali ang dumalo sa summer retreat also. Right? Yeah. Kailangan nating isakripisyo ang ating oras at pera. Yeah. Ngunit maraming kaluluwang naliligtas sa pamamagitan ng sakripisyo at pagsusumikap sa summer retreat. Yeah. If you go to summer retreat, you can see how many brothers and sisters they sacrifice themselves. Kung pupunta ka po sa summer retreat, makikita mo po na maraming mga kapatid yung isinakripisyo yung kanilang sarili. Go to the kitchen. Kahit punta lang po kayo sa kusina. Many brothers and sisters, summer retreat season, right? The summer season, right? Sa panahon na summer retreat po, panahon po ito ng tag-init. Tama po ba? It's really hot. Napakainit po. Yeah, but in hard kitchen, they don't have a sleep. Pero sa mainit na kusina, wala silang maayos na tulog. The brethren who prepare the breakfast, they don't have a sleep full night, right? Yung mga kapatid na naghahanda ng para sa breakfast, wala silang tulog sa buong magdamag. The new invited, they don't know what happened in the kitchen, right? Pero yung mga inimbitahan po, hindi nila alam yung mga nangyari sa They kusina. just get the food they eat. Kinukuha lang nila yung pagkain at kumakain. Oh, masarap. Oh, masarap. That's all right. Yun lang po, di ba? But they don't know there is a great sacrifice. Pero hindi nila nalaman na meron pong napakalaking sakripisyo. But because of their sacrifice, right? You can eat the meal in the retreat, right? Pero dahil sa kanilang sakripisyo, nakakain kayo ng pagkain sa retreat. And some brothers also, they don't have a sleep to do the martial. At may mga brother din po, hindi sila nakakatulog ng maayos dahil sa martial. To keep the safeness. Upang mapanatili yung kaligtasan. It's really difficult, right? Napakahirap po talaga But they nun. sacrifice for the gospel. Pero nagsasakripisyo sila para sa ebanghelyo. Yeah. And many church school teacher, right? They take care of the bata. At maraming mga right? church school teacher, sila nag-aalaga ng maraming mga bata. Some bata makulit, right? May mga batang ilan po, napakakulit. But they endure, right? Pero nagtitiis They po take sila. care.
Nag-inalagaan Because pa rin when they nila. take care of the father, father focus on the word of God, right? Dahil kapag inalagaan nilang mabuti yung mga bata, yung kanilang mga magulang makakapakinig ng maayos. They also sacrifice for the gospel. Nagsasakripisyo din sila para sa ebanghelyo. And the choir, right? They many time practice for good song, right? At yung choir po, naghahanda sila nagpa-practice sila sa maraming maraming Because their pagkakataon. song can open the heart of the invitee. Nabubuksan din nila po yung puso ng mga inibitahan. Many places there are a lot of sacrifice. Sa maraming mga lugar po, nagkakaroon ng maraming sakripisyo. Because of their sacrifice, many people get the salvation in the summer retreat. Dahil sa kanilang mga sakripisyo, maraming mga tao po yung naliligtas sa summer retreat. Yeah. So, to prepare this coming summer retreat, we also needed, we have many things to sacrifice. Kaya para makapaganda sa paparating na summer retreat, maraming mga bagay tayong dapat ihanda. Yeah. So as I mentioned already, right? Some cell group, they do the fundraising, right? Kaya gaya ng binanggit ko, yung ibang mga cell group, nag-fundraising sila. Sometimes they make some for they are selling. Minsan gumagawa sila ng mga pagkain, ibinibenta po nila ito. You need a lot of sacrifice, right? Nagsasakripisyo din po sila, di ba po? Yeah. To attend the summer retreat, you have to sacrifice your money, right? Para makadalo sa summer retreat, kailangan mo isakripisyo ang iyong pera. But it can be great amount. At maaring yan po yung malaking That's halaga. why we recommend, right? You try to save money, even small amount. Kaya nirekomenda po natin, mag-ipon ka kahit sa maliit na halaga. Yeah. You can prepare the money by yourself. Pwede mong ihanda yung perang ito para sa iyo. But you need to have the heart to sacrifice your money. Ngunit kailangan mong magkaroon ng puso na mag-ipon. And also you need to sacrifice your time. At kailangan mo ding isakripisyo ang iyong oras. Yeah. Second batch, we are assigned second batch. Tayo naman po naka-assign sa ikalawang batch. That's why it's a more difficult situation to attend the summer retreat than first batch. At mas mahirap na panahon po yung ikalawang batch kaysa unang batch. Because first batch is Holy Week season, right? Dahil yung first batch po, yan po yung Holy Week. Tama, Holy Week. Holy Week season, right? Yeah. But second batch is not Holy Week season. Pero sa ikalawang batch po, hindi po yan Holy Week. Yeah, that's why more difficult situation to make a time, right? Kaya mas mahirap pong magkaroon ng oras. Yeah. That's why you need to prepare early. Kaya nga po, kailangan yung maganda ng mas If you maaga. have many work, you try more best this time. Kaya kung meron kang maraming ginagawa, ngayon po, gawin mo na. Yeah, then you can make a time at the time, right? Kaya magkakaroon ka ng oras sa panahong iyon. Yeah. But if you pray, God will make way. Pero kung ikaw ay mananalangin, ang Diyos ay gagawa ng paraan. The important thing is your heart. Ang mahalagang bagay dito ay ang iyong If you puso. desire to attend the summer retreat, God will make way. Kung magnanais kang dumalo ng summer retreat, ang Diyos ay gagawa ng paraan. Yeah, so let's determine our heart to sacrifice in this summer retreat. Kaya magpasya po tayo sa ating puso na magsakripisyo sa summer retreat. As much as we sacrifice, more lost soul will be saved. Hanggat tayo ay nagsasakripisyo, maraming mas ligaw na kaluluwa ang maliligtas. Yeah. So today we learn, right? We need more fellowship. Kaya sa araw nito, natutunan natin, kailangan natin magkaroon ng maraming fellowship. We need more sincere prayer. Kailangan natin mas maraming tapat na We panalangin. need to try our best to keep on mind. Kailangan natin subukan yung mga kaya nating mapanatili yung isang pag-iisip. We need more sacrifice. Kailangan natin ng mas maraming sakripisyo. Then we will experience great works of God in this summer retreat. Kung gayon, mararanasan natin yung dakilang gawa ng Diyos sa summer retreat. We will see many people got the salvation. At makikita natin na napakaraming tao yung magkakaroon ng kaligtasan. Yeah. So, what happened in the early church can happen in this summer retreat, right? Kung ano po yung nangyari sa naunang church, ay maaaring mangyari din po sa ating summer retreat. It's a really amazing thing, right? Talaga nakakamangang bagay po iyan, di ba po? We are in the works of God, right? Tayo ay nasa gawain ng Diyos. Yeah, we are main character in the works of God, right? Tayo pinakapangunahing tauhan po sa gawain ng Diyos. Don't lose the chance. Huwag niyo pong sayangin yung pagkakataon. Yeah, okay. Manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan na pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos.
Salamat po, pagpapaunawaan kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin namin ang salitang natutunan namin ngayon. Pakiusa, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling tumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Before song, we